Welcome sa ating educational vlog kung saan tatalakayin natin ang isang mahalagang kasanayan na tiyak magagamit nyo sa school at sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kung paano sumulat ng sanaysay. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang mga hakbang na makatutulong upang maging madali at organisado ang paggawa ng sanaysay. Bago tayo magsimula sa mga hakbang ng pagsulat, alamin muna natin ano nga ba ang sanaysay. Ang sanaysay ay isang anyo ng sulatin kung saan ipinapahayag ang mga opinyon, kuro-kuro, o pananaw ng may akda tungkol sa isang paksa. Karaniwang may dalawang uri ang sanaysay, ang formal at di-formal. Ano man ang uri, may mga hakbang na pareho tayong susundin sa paggawa ng isang mahusay na sanaysay. Ngayon, magbibigay tayo ng 5 simple ngunit epektibong hakbang sa pagsusulat ng sanaysay. Una, pumili ng paksa. Ang unang hakbang sa pagsusulat ng sanaysay ay ang pagpili ng paksa. Mahalaga na ang paksa ay kaya mong talakayin ng malalim at may sapat na impormasyon. Kung may tema na ibinigay sa iyo, siguraduhin na uunawaan mo ito ng mabuti bago magsimula. Pangalawa naman ay mag-research o mag-isip ng ideya. Kung ang paksa ay nangangailangan ng research, gawin ito. Magbasa ng mga libro, artikulo o manood ng mga dokumentaryo na may kaugnayan sa paksa. Kung personal na karanasan naman ang gagamitin mo, mag-isip ng mga halimbawa o sitwasyon na sumasalamin sa iyong paksa. Pangatlo naman, gumawa ng balangkas. Bago magsimulang magsulat, mahalaga na gumawa ng balangkas o outline. Ang balangkas ay magsisilbing gabay sa iyong pagsusulat at matutulungan ka nitong maging organisado. Isulat mo ang mga pangunahing ideya para sa bawat bahagi ng sanaysay, ang simula, katawan, at wakas. Pang-apat naman ay ang pagsulat ng draft. Ngayong may balangkas na tayo, magsisimula na tayong magsulat. Sa bahaging ito, huwag mo munang alalahanin ang perpektong grammar o spelling. Ang mahalaga ay mailahad mo ang iyong mga ideya ng buo at malinaw. Tiyakin na ang bawat talata ay sumusuporta sa iyong pangunahing paksa. Panglima naman ay rebisahin at i-edit. Pagkatapos mong magsulat ng draft, maglaan ng oras upang i-revise o baguhin ang mga bahagi na hindi gaanong malinaw. Siguraduhing maayos ang daloy ng iyong ideya. Pagkatapos, i-edit ang iyong grammar, spelling, at punctuation. Kung maaari, ipabasa sa iba para magkaroon ng feedback. Ngayon, bibigyan ko kayo ng ilang mga tips na makatutulong sa pagsusulat ng sanaysay. Una, magsimula sa isang malakas na pambungad. Ang unang talata ng iyong sanaysay ay dapat magbigay ng interes sa mambabasa. Maaari kang mag-umpisa sa isang tanong, pahayag, o kwento na may kinalaman sa paksa. Pangalawa, panatilihin ang coherence o pagkakaugnay-ugnay ng mga ideya. Ang bawat talata ay dapat magtaglay ng isang pangunahing ideya at dapat itong ikonekta ng maayos sa susunod na talata. Iwasan ang sobrang layo o magkasalungat na ideya sa bawat bahagi. Pangatlo, gamitin ang simpleng wika. Huwag masyadong magpakakomplikado. Mas mahalaga ang malinaw at direktang pagpapahayag ng iyong mga ideya. Hindi lahat ng mambabasa ay makakaintindi agad ng mga mahahabang termino. Pang-apat, huwag kalimutang magbigay ng konklusyon. Sa huling bahagi ng sanaysay, magbigay ng buod o konklusyon na mag-uugnay sa lahat ng iyong mga ideya. Ito rin ay pagkakataon na magbigay ng huling mensahe o paalala sa iyong mga mambabasa. At ayun guys, sana ay may natutunan kayo sa ating vlog na ito tungkol sa pagsusulat ng sanaysay. Tandaan, ang susi sa mahusay na sanaysay ay hindi lamang sa magandang ideya, kundi pati na rin ang tamang pagsasaayos at pagpapahayag nito. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa iyong mga kaibigan. Hanggang sa susunod na vlog, happy writing at good luck sa inyong mga sanaysay!